Ang misteryong pasahero. Sa likod ng masasayang tagpo at walang katapusang kasiyahan ng Boracay, tuwing gabi ng tag-init ay may isang misteryong naghihintay matuklasan ng ilang malas na tao. Isa ako sa mga taong iyon. Mga taong ang masasayang alaala ng bakasyon sa mapuputing buhangin ay tuluyang nadungisan ng isang madilim at nakakatakot na karanasan. Nangyari ito 2 tag-init na ang nakalipas. Nang magdaos ng malaking event sa isla ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Gaya ng inaasahan, buhay na buhay ang gabi sa Boracay noon dahil sunod-sunod ang mga party. Hindi lang kasi kami ang may event sa isla. Umabot hanggang madaling araw ang mga kasiyahan. Ang iba nga ay tuloy pa rin ang pagsasaya kahit sumilip na ang araw. Sa huling gabi namin sa isla, matapos ang pinakahuling party, napagdesisyonan naming magkwarto agad ng roommate ko pagpatak pa lamang ng hating gabi. Pagod na kami matapos ang isang linggong walang tigil na kasiyahan at trabaho. Plano naming bumawi sa pamamagitan ng maagang paglangoy kinabukasan bago bumalik ng Manila sa hapon. Habang nakikisiksik kami sa mga tao pauwi sa aming resort, unti-unting humihina ang ingay ng kasiyahan. Pagdating namin sa pangunahing kalsada, isang nakakatakot na katahimikan ang sumalubong sa amin. Dahil lampas 12:00 pa lamang ng gabi, inisip naming baka makasakay pa kami ng tricycle pabalik sa resort naming nasa katimugang bahagi ng isla. Mahigit 30 minuto kaming naghintay. Sa wakas, sinabi ko sa kasama ko na kapag wala pa ring dumaan na tricycle sa loob ng 10 minuto, maglalakad na lang kami pabalik sa resort kahit halos 1 kilometro pa iyon. Hindi natuwa ang kasama ko sa ideya. Marami raw siyang naririnig na urban legends tungkol sa isla. Bilang isang taong hindi naniniwala sa mga ganoong kwento, ipinilit kong kung gusto namin makabalik at makatulog ng maayos, wala kaming choice kung hindi maglakad. Dahil wala na rin siyang magagawa, pumayag na rin siya at makalipas ang 10 minuto na walang dumaan na sasakyan, nagsimula na kaming maglakad pa uwi. Nang makalayo kami ng halos 100 metro, ramdam na namin ang pagod. Mahirap maglakad sa madilim na kalsadang ginagawa pa noon. Kailangan pa naming mag-ingat sa bawat hakbang. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang makarinig kami ng tunog ng motorsiklo mula sa likuran. Paglingon ko, may paparating na tricycle. Sa sobrang tuwa, agad namin itong pinara at halos pasubsob kaming sumakay habang nauutal sa pasasalamat sa driver. Ungol lamang ang sinagot ng driver bago niya pinaharurot ang sasakyan. Makalipas ang halos 100 metro, pagdating namin malapit sa isang bangko, bigla niyang sinabi na hanggang doon na lamang siya at kailangan na naming bumaba. Nagtanong kami kung bakit, ngunit paikot-ikot lamang ang sagot niya. Basta, madilim na masyado paglagpas diyan. Nainis kami, hindi dahil natatakot kami sa nasa unahan, kundi dahil sobrang pagod na kami at malaking abala ang maglakad muli. Pinagmumura namin ng driver, pero tila wala lang iyon sa kanya. Wala kaming nagawa kundi bumaba at muling maglakad. Makalipas ang ilang minuto, may narinig na naman kaming motorsiklo mula sa likuran. Isa na namang tricycle. Mabagal ang takbon to, kaya inakala naming magsasakay ito. Pinara namin. Ngunit sa halip na huminto, lalo pa itong bumilis. Marahil ay puno na, nasa isip namin. Habang dumaraan ito, sinilip namin ang loob. Bukod sa driver, may nakita kaming isang babaeng nakaupo sa likod. Pagkalagpas sa amin ng ilang metro, huminto ang tricycle at nakita naming bumaba ang babae. Ito na, chance natin, sabi namin. Sumigaw kami sa driver na hinintay kami habang tumatakbo papunta sa sasakyan. Pagsakay namin, sinubukan namin makipagkwentuhan sa driver. Tinanong namin kung girlfriend niya ba ang babaeng bumaba kanina. Ngunit tila hindi niya kami narinig. Sa halip, lalo niyang binilisan ang takbo habang pakaliwat pakanan ang pagmaneobra. Napakapit kami ng mahigpit sa bakal ng tricycle para hindi mahulog. Pagdating namin sa dulo ng kalsada at pababa na kami, napansin naming tila wala sa sarili ang driver. Tinanong namin kung ano bang problema. Habang inaabot namin ang bayad, tsaka lamang siya nagsalita. Sinong babae? Tumigil kami.
Yung binaba niyo po kanina sa may puno. Napatingin siya sa amin bago nagsalita. Wala akong sinakay na babae. Kaya nga hindi ako huminto agad sa inyo kasi yung pwesto nyo kanina may nagpapakitang babae tuwing hating gabi. Habang mabilis na umaalis ang tricycle driver, ang nasa isip na lang namin ay kung paano kami makakabalik sa resort nang wala nang kakaibang mangyayari. May mahabang daan pa kaming lalakarin bago makarating sa resort. Ngunit kahit papano ay gumaan ang pakiramdam namin nang makarating kami sa bahagi ng tabing dagat kung saan may mga resort na may ilaw. Sa wakas, nakarating na rin kami. Tahimik ang reception area. Walang ibang tao. Sa wakas, katahimikan. Sabi namin habang malalim na bumuntong hininga. Kinuha namin ang susi sa front desk at pilit na nagpapakatapang habang paakyat ng hagdan. Kumakanta pa kami para maalis sa isip namin ang babaeng nakita namin sa daan. Pagpasok namin sa kwarto, agad naming sinuri kung may kakaiba ba. Bukas ba ang bintana? Magulo ba ang kama? O may anumang palatandaan ng kakaibang presensya? Mukhang normal naman ang lahat. Kumalma kami kahit papano. Tiningnan ko ang aircon at pinag-isipan kung bubuksan ko ba ito. Ngunit malamig naman na ang hangin sa labas, kaya sinabi kong huwag na. Pumayag naman ang roommate ko. Humiga na ako habang siya ay naligo muna. Habang inaantok na ako, may malamig na hangin na tila pumasok sa kwarto. Mas malamig pa iyon kaysa sa hangin sa labas. Tumayo ako at isinara ang mga bintana. Pero kahit nakasara na, nananatili ang malamig na pakiramdam sa kwarto. Binalot ko ang sarili ko ng kumot at pilit na hindi pinapansin ang kakaibang lamig. Paglabas ng roommate ko mula sa banyo, dali-dali siyang nagsuot ng damit habang nagrereklamo sa sobrang lamig. Sinabi kong naisara ko na ang bintana. Maya-maya, nagtalo kami kung magpapatugtog pa ng music habang natutulog. Gusto ko kasi ng may music bago matulog. Ayaw naman niya dahil hindi raw siya makakatulog. Sa huli, ako ang nanalo sa argumento. Ngunit naiinis na siya habang ako naman ay nakikikanta sa tugtog. Hanggang sa tuluyan na kaming nagtalo ng malakas. Sa gitna ng aming pagtatalo, naalala naming may mga gamit pala kaming nahihulog habang nasa tricycle kanina. Sinabi kong kahit pagalitan pa ako ng boss ko, hindi na ako babalik doon. At doon, tumunog ang telepono. Pareho kaming natigilan at napatitig dito. Parang eksena sa isang horror movie. Patuloy ang pagring ng telepono. Pareho kaming nag-uunahang ayaw sumagot. Sa huli, ako na rin ang sumuko. Sinagot ko ang tawag. Hello? Walang sumasagot. Ibinaba ko ang telepono. Makalipas ang wala pang 1 minuto, muling tumunog ang telepono. Ngayon naman, roommate ko ang sumagot. Wala na namang sumagot sa kabilang linya. Doon na kami nainis kaysa matakot. Tinawagan ko ang mga office mate naming naiwan sa party upang tanungin kung sila ba ang tumatawag. Pero ang sagot nila ay hindi raw. Muling tumunog ang telepono. Ako ulit ang sumagot. Sa pagkakataong iyon, may nagsalita na. Boses ng babae. Tama ba ang room number na natawagan ko? Oo, sagot ko. Ano pong kailangan ninyo? At ang sumunod niyang sinabi ay nagpadugo ng yelo sa katawan ko. Hindi niyo ba kailangan ng mga gamit na naiwan niyo sa daan kanina? Agad kong nabitawan ang telepono. Sinubukan kong alalahanin kung may iba pa bang babaeng naroon kanina. Sigurado akong wala na. Dali-dali akong tumalon sa kama at nagtago sa ilalim ng kumot habang ikinikwento ko sa roommate ko ang nangyari. Sabi niya, iyon yung babaeng nakita namin kanina. Pero paano niya malalaman kung saang resort at kwarto kami nakatira? Walang anumang impormasyon sa mga gamit naming nahulog. Dahil sa sobrang takot, sinabi ng roommate ko na alisin ko na lang ang pagkakasaksak ng telepono. Ginawa ko naman ito at agad itong tumunog ng 13 beses. Halos mawalan na kami ng ulirat sa takot. Tuluyan naming in-unplug ang telepono. Kapag tumunog pa ulit yan, lalabas na talaga ako rito
Kahit maglakad ako hanggang beach, sigaw ko. Tumahimik ang telepono. Ngunit pagpasok namin sa ilalim ng kumot, muli itong tumunog ng 13 beses. Hindi na kami gumalaw. Pumikit na lang kami at pilit na hindi pinansin ang paulit-ulit na pagring. Kinabukasan, ikwinento namin sa mga office mate namin ang nangyari. Akala ko tapos na ang bangungot na iyon. Pero nagkamali ako. Narinig kami ng may-ari ng resort at bigla itong nagsalita. Paano mag-ring? Putol ang lahat ng linya simula alas 12 ng gabi. Kine-check ko nga oras-oras dahil may hinahanap kaming babae malapit sa resort sa may bangko. Akala ko pamangkin ko. Napatulala kami. Walang makapagsalita. Nakanganga lamang kami sa sobrang pagkabigla. Muntik na silang hindi makarating sa Bataan. Hindi pangkaraniwan ang kalangitan noong araw na iyon. Makulimlim para sa panahong iyon ng buwan. Tila malungkot at mapanglaw, bagamat hindi naman lubos na madilim. Si Junie, associate editor ng isang lifestyle magazine, kasama ang kanyang grupo ng photographers at writers, ay naatasang gumawa ng feature tungkol sa kasaysayan ng Bataan. Hindi iyon ang tipong assignment na ikinatutuwa ng editor o manunulat. Maliban na lamang sa posibilidad na may mga advertiser na mag-sponsor sa future sa halagang 120,000 para sa isang full page ad. Sabi nga ng ilan, minsan ay pansamantalang na itatabi ang journalistic ethics. Mamasama-sa ang hangin, parang bagong labang telang hindi pa tuluyang natutuyo. Ang tahimik at inaantok na dapit hapon, kasabay ng malamig na simoy ng hangin, ay sapat sana upang antukin ng kahit sino. Ngunit nakakagulat, gising na gising at sabik ang buong grupo na simulan ang biyahe upang masulit ito. Habang unti-unting lumulubog ang araw at sumasapit ang gabi, inayos nila ang kanilang mga gamit sa loob ng kanilang dark blue van. Mula sa malayo, tanaw na nila ang una nilang pupuntahan. Isang lumang parola sa abandonadong pantalan sa paanan ng matarik na bangin. Sa paglipas ng maraming taon, naging malapit ang pamilya ni Rodel sa maraming mandaragat at mga ngalakal na dumadaong sa pantalan. Kadalasan, nagdadala ang mga ito ng florera, alahas at kung ano-anong regalo tuwing dumarating sila. Sa isa sa mga pagdalaw na iyon nakilala ng ninuno ni Rodel na si Estrelita na nooy 16 na taong gulang, si Chiang. Isang 18 taong gulang na Chinese-Filipino na bangkero mula sa Manila. Matapos ang ilang pagkikita, nahulog sa isa't isa ang dalawa. Ang kanilang tagpuan, ang lumang parola. Tumayo si Rodel at itinuro ang dingding malapit sa maliit na bintana. Ipinaliwanag niyang malambot ang puting limestone kaya nagagawa ng magkasintahan na magsulat dito. Halos hindi mabasa ni na Jen, Mark at Cynthia ang mga gasgas sa dingding. Ngunit sapat pa rin ito upang maintindihan. Ang mga ito ay nakasulat sa sinaunang Tagalog. Maikling love letters, mga tala ng pagkikita, petsa at oras ng kanilang pagtatagpo. Parang inukit mismo ni na Estrelita at Chiang sa bato ang kwento ng kanilang pag-ibig. Ang romantic naman, sabi ni Cynthia habang humihigop ng beer. Napatawa lamang si Mark, ngunit hindi lahat ng nakasulat sa dingding ay masaya. May isang mensaheng pinaniniwala ang isinulot ni Chiang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Jose, isang marinong Spanish-Mexican na gusto si Estrelita para sa sarili nito. Hindi gaanong detalyado ang nakasulat, ngunit alam ni Rodel ang buong kwento. Isang gabi, habang magkasama sina Estrelita at Chiang sa loob ng parola, biglang pumasok si Jose kasama ang ilang sundalong Espanyol. Ipinaaresto nito ang batang Chinese-Filipino. Sa panahong iyon sa Intramuros, inuusig umano ng mga Espanyol ang mga Sino nang walang malinaw na dahilan. Kinaladkad palabas sina Chiang at Estrelita. Paglabas nila ng parola, agad na binaril si Chiang sa ulo. Agad na nawala ng buhay ito. Sa sobrang takot, tumakbo si Estrelita pabalik sa parola at umakyat hanggang sa pinakataas nito.
Habang sumusunod si Jose, tinangka umano nitong gawa ng masama ang dalaga. Ngunit huli na ang lahat. Pagdating ni Estrelita sa tuktok ng parola, tumalon siya. Pumagsak ang kanyang katawan sa matutulis na bato sa ibaba. Ayon sa mga nakakaalam ng kwento, ang huli niyang sinabi ay, "Hindi kita mahal." Walang nagsalita sa grupo. Ang tanging maririnig ay ang magulong tunog ng hampas ng alon sa bangin. Si Junie, na noon ay nakakaapat na lata na ng beer, ay tumayo upang magbanyo. Nasa gilid iyon ng maliit na bintana. Habang ipinagpapatuloy ng caretaker ang kanyang kwento, pumasok si Junie sa madilim na silid. Halos rechargeable lamp lamang ang nagbibigay ng mahinang ilaw. Habang umiihi si Junie, napansin niyang tila nagkakaroon ng hamog ang salamin sa tabi niya. Biglang lumamig ang hangin. Pumasok ang malamlam na sinag ng buwan sa silid. Napatigil siya. Makalipas ang ilang segundo, narinig ni na Rodel, Mark, Cynthia at Jen ang malakas na sigaw. Si Junie, agad silang tumakbo papunta sa banyo. Pagdating nila, nakita nilang nakatayo si Junie, hindi makagalaw, nakatitig lamang sa salamin, sa basag-basag na salamin. Habang bumabagsak ang maliit na patak ng tubig, may mga salitang nabubuo. "Hindi kita mahal." At sa kanila naalala, si Junie ay isang Spanish mestizo. Walang nagdalawang isip. Nagpulasan ang buong grupo palabas ng parola. Regalo ba ito o sumpa? Marahil para sa iba, isa itong biyaya. Pero para sa akin, isa itong sumpa. Alam mo yung batang lalaki sa pelikula? Katulad niya ako. Nakakita ako ng mga patay. Nagsimula ang lahat noong bata pa ako. Sa murang edad na 4, nakakita na ako ng mga kakaibang bagay na hindi nakikita ng ibang tao sa paligid ko. May mga pagkakataong tumatakbo ako papunta sa nanay ko habang sumisigaw at itinuturo ang isang sulok o lugar kung saan may nakikita akong tao o kung ano man iyon. Akala ko noon, normal lang ang lahat. Ngunit habang lumalaki ako, unti-unti kong nauunawaan na hindi pala. Hindi ito normal. Hindi ako normal. Alam kong may kakaiba sa akin. May ilan na tinatawag akong clairvoyant. Ang iba naman ay nagsasabing psychic ako. Isang taong may third eye. Pero kahit ano pa ang itawag mo rito, iisa lamang ang malinaw na paglalarawan. Nakakita ako ng mga patay. Ang lola ko ay isang faith healer. At ayon sa mga tita at pinsan ko, isa raw siyang makapangyarihang albularyo. Marahil sa kanya ko naman ang kakayahang makakita at makaramdam ng mga supernatural na bagay. At marahil iyon din ang dahilan kung bakit napakalapit namin sa isa't isa. Halos buong araw akong nasa tabi niya noon. Pinapanood siya habang ginagamot ang kanyang mga pasyente. Nakikita ko kung paano siya kumukuha ng mga insekto at iba pang nakakadiring bagay mula sa bibig ng mga taong kanyang ginagamot. Madalas ko ring silipin ang kanyang baol at mamanga sa mga laman nitong kakaiba. Mga gayuma, halamang gamot at isang panyo na may simbolo ng pentagram. Isa-isa niya yung pinapaliwanag sa akin noon. Napakasakit para sa akin nang mamatay siya sa ospital. Nakita kong paano siya pilit binubuhay ng mga doktor. Nakita ko ang depresyon nilang maibalik siya. Ngunit wala nang nagawa pa. Panahon na talaga ng pag-alis niya sa mundong ito. Sabay-sabay kaming nagluksa sa tabi ng kanyang kama sa ospital. Pero ako ang pinakamasakit ang naramdaman. Ako kasi ang paborito niya. Umiiyak ako ng umiiyak dahil alam kong hindi ko na siya makikitang muli. Hindi ko na siya makakausap kailanman. Hindi ko alam. Nagkamali pala ako. Naging abala ang pamilya namin sa paghahanda para sa kanyang libing. Nagtatalo sila kung saan siya ililibing. Anong kabaong ang gagamitin? At anong damit ang ipapasuot sa kanya? Naroon ako habang pinagtatalunan nila ang damit. Bigla akong narinig ang isang bulong. Hindi iyon ang galing sa mga kamag-anak kong nag-uusap. Boses iyon ni Lola. Tahimik akong nakinig.
Sinasabi niya sa akin na gusto niyang isuot ang berdeng polka dot niyang damit. Yung may butterfly sleeves na parang mga terno ni Imelda Marcos. Kahit nakatindig ang balahibo ko sa takot, sinabi ko sa pamilya ko ang mensahe niya. Mami, may green polka dot terno ba si Lola? Tanong ko sa nanay ko. Napatitig siya sa akin. Paano mo nalaman na may ganong damit ang lola mo? Binulong niya po sa akin. Gusto niyang iyon ang isuot niya, sagot ko. Pagkatapos noon, tumigil ang pagtatalo ng pamilya namin. At napagdesisyonan nilang iyon nga ang ispasuot kay Lola. Minsan, nagkaroon kami ng magulong gabi ng mga kaibigan ko. Nagpunta kami sa isang party kung saan nag-inuman kami hanggang mawala ng ulirat. Hindi nagtagal, tuluyan na akong nalasing. Naghahalo na sa sistema ko ang alak. Habang pauwi kami sakay ng kotse, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang may mali. At bigla ko na lamang nasabi, may mamamatay ngayong gabi. Pagkasabi ko noon, nahirapan akong huminga. At pagkatapos, nawala ang lahat. Pakiramdam ko ay gumaan ng pumaan ang katawan ko. Tumingin ako sa sarili ko at napagtanto kong lumulutang ako. Pagtingin ko sa ibaba, nakita ko ang sarili kong walang malay na nakahiga sa likod ng sasakyan habang umiiyak ang isa kong kaibigan sa tabi ko. Ako ba yan? Tanong ko sa sarili ko. Biglang may lumitaw na dalawang nilalang na walang muka. Sumama ka sa amin, sabi nila. Sa malayo, nakikita ko ang tiyuhin ko. Sumisenyas siya. Nakakatawa naman, nasa isip ko. Patay na siya. Sinubukan kong unawain ang kanyang senyas. At doon ko naintindihan. Pinipigilan niya akong sumama sa dalawang nilalang. Kaya sinabi ko sa kanila na ayaw kong sumama. Tinanong nila ako kung bakit hindi nila ako dapat kunin. Sinabi kong gusto ko pang makasama ang pamilya ko. Hindi sila kumbinsido. Sinabi kong bata pa ako. Wala pa rin. Hanggang sa sinabi ko, hindi ko pa natatapos ang mga dapat kong gawin. Marami pa akong gustong maranasan. At doon sila tumigil. Sa isang iglap, bumalik ako sa katawan ko. Matinding pananakit ng dibdib ang una kong naramdaman. Mabilis akong isinugod ng mga kaibigan ko sa ospital. Walang malay ang katawan ko, ngunit gising na gising ang isipan ko. Nakikita ko ang lahat ng nangyayari. Nakita ko ang dalawang nilalang ng walang muka na nakaabantay sa akin. Nakita kong paano ako isinakay sa stretcher. Kung paano pinipilit ng mga doktor na buhayin ang halos wala ng buhay na katawan ko. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, nabuhay ako. At umalis ang dalawang nilalang. Kinagabihan, may doktor na pumasok sa kwarto ko at tinanong ang nurse kung ano ang nangyari sa akin. Sinabi ng nurse na inatake raw ako sa puso. Ngunit hindi naniniwala ang doktor. Kinabukasan, ikwinento ko sa mga kaibigan ko ang lahat ng nakita ko. Bawat detalye ng nangyari noong gabing iyon. Namangha sila dahil sigurado silang wala akong malay at natutulog lang buong gabi. Ang alma mater ko na St. Scholastica's College sa Leon Ginto, Manila ay isa sa mga pinakamatandang paaralan sa bansa. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging kanlungan ito ng mga sundalo at naging saksi sa matinding kalupitang ginawa ng mga mananakop. Binomba, winasak at kalaunay muling itinayo. Nalampasan ng St. Isco ang pagsubok ng panahon at hagupit ng kalikasan. Ipinagmamalaki ng institusyon ang mahabang kasaysayan nito. At isa sa pinakatanyag nitong bahagi ay ang tahanan ng mga dramatic kulasa. Ang Little Theater na matatagpuan sa gusali ng high school department. Noong senior year ko, ang isa kong kaklase ang naging direktor ng theater group. Dahil dito, nagkaroon ng dahilan ang klase namin upang ma-excuse ang ilang subject para makapanood ng kanilang mga produksyon. Matapos ang isang matagumpay na season,
na nagtapos sa isang dulang mahusay na tinanggap sa pagtatapos ng semestre. Nagpa siya ang theater group na magdiwang backstage. Halos lahat ay dumalo sa party. At syempre, hindi mawawala ang walang tigil na picture taking upang maitala ang masasayang sandaling iyon. Kung saan-saan nagkiklik ang mga kamera habang kinukuhanan ang masisiglang artista. Nakuha sa larawan ang sandali. Kasama na rin ang isang hindi inaasahang bisita. Nang ma-develop ang film, ipinasa-pasa ang mga litrato upang makita ng lahat. Sa isa sa mga group pictures, may makikitang isang walang ulong silhouette sa pagitan ng dalawang babae. Malabo ang itsura nito, ngunit malinaw na makikitang parang may damit na nakabitin sa ere. Walang ulo at walang paa na nakasayad sa lupa. May ilaw mula sa likuran ng imahe, kaya lalo itong nagmukhang hindi makamundo. Halos kalahati ng populasyon ng mga estudyante sa St. Scholastica's College ang nakakita ng litrato. Ang lahat ng nakita rito ay kinilabutan. Sinubukan naming hanapan ng lohikal na paliwanag ang imahe. Pinalaki pa namin ang larawan upang makita kung baka epekto lamang iyon ng ilaw o camera trick. Ngunit lalo lamang naging nakakatakot ang imahe nang i-enlarge ito. Bagamat tila wala naman itong masamang intensyon, lahat na nakakita rito ay nakaramdam na matinding lungkot at paghihirap mula sa presensya nito. Dahil sa takot, ipinabless ng theater group ang Little Theater at yun na ang huling dulang napanood ko roon. Makalipas ang ilang panahon, unti-unti ring namatay ang usap-usapan tungkol sa larawan at nagtapos ang batch namin nang wala ng ibang kakaibang nangyayari. Pagkatapos ng graduation, nagbakasyon ako sa probinsya. Pakiramdam ko kasi kailangan ko muna magpahinga bago tuluyang sumabak sa mundo ng trabaho. Pagbalik ko mula sa bakasyon, dahil wala pa akong trabaho noon, mas marami akong oras sa bahay. Isang araw, habang natutulog ako sa hapon, nanaginip ako ng kakaiba. Napanaginipan ko ang babae sa larawan at tila binabalaan niya ako tungkol sa isang bagay. Sa panaginip ko, nasa paanan ako ng isang lumang tulay na kahoy. Madilim ang paligid. Ang kalangitan ay kulay matingkad na asul-itim, parang kinulayan ng greypas. Sa kabilang dulo ng tulay ay naghihintay ang babae mula sa litrato, ngunit hindi tulad sa larawan kung saan wala siyang ulo. Malinaw ko nang nakikita ang mukha niya ngayon. Mukha siya ng isang batang babae. Payapa, tahimik. Suot niya ang parehong damit sa larawan. Napapalibutan siya ng malalaking pine trees at ramdam ko ang malamig na hamog sa aking balat. Nakatayo lamang siya roon, naghihintay. Habang naglalakad ako papalapit sa kanya, napansin ko ang malalim na bangin sa ilalim ng tulay. Ayaw kong tumingin pababa. Nakatuon lamang ako sa bawat hakbang hanggang makarating ako sa kanyang kinaroroonan. Hindi ko nagaanong maalala kung ano ang nangyari nang magkaharap kami. Parang marami siyang gustong ipaliwanag sa akin. At paulit-ulit niya akong binabalaan na huwag pumunta sa isang Hindu seminar na balak kong atinan noon. Bigla akong nagising. Hingal na hingal. Parang sasabog ang tibok ng puso ko. Nang medyo kumalma ako, saka ko naalala na may nakita nga pala akong advertisement sa dyaryo tungkol sa seminar sa Hindu teachings at inaaya ko pa noon ang isa kong kaibigan na sumama. Bakit niya ako binabalaan tungkol doon? Hindi ko kailanman nalaman. Pagkaraan ng ilang araw, nakuha ko ang una kong trabaho at doon ko binuhos ang oras at atensyon ko. Hindi na ako pumunta sa seminar. At hindi na rin muling nagpakita sa panaginip ko ang babae. Kahit sinong nakapunta na sa Baguio ay makapagsasabi na hitik ang lungsod sa kwentong multo. Marami na akong narinig na nakakatakot na karanasan mula sa mga kaibigan at maging sa mga kaibigan ng kaibigan ko tungkol sa kanilang mga karanasan sa City of Pines. Karamihan sa mga kwentong iyon ay nag-ugat mula sa malagim na lindol noong unang bahagi ng dekada 90. Na nagpaguho ng maraming gusali at naglibing sa daang-daang tao sa ilalim ng mga guho. Ayon sa mga residente,
Ilang buwan daw na natili sa hangin ang amoy ng mga nabubulok na bangkay. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong isa sa mga biyahe namin doon, 3 taon na ang nakalipas. Nagpasya kaming magkakaibigan sa opisina na oras na para sa taunang mid-year break namin. Nakasanayan na kasi ng barkada namin ang mag-out of town trip tuwing nakakaramdam kami ng sobrang stress o toxic na sa trabaho. Umalis kami ng Manila ng hapon ng Huwebes, papuntang Dao, kung saan naghihintay ang asawa ng isa sa mga kaibigan namin. Dumalo siya noon sa isang convention sa Clark at napagkasundoan naming doon muna magkita bago tumuloy sa Baguio. Matapos ang isang gabing stopover sa Pampanga, maaga kaming bumiyahe kinabukasan. Siksik ang schedule namin dahil gusto naming sulitin ang bawat minuto ng bakasyon. Nakarating kami sa Baguio bandang 11:11 ng umaga at dumiretso agad sa vacation house na nireserba ng mga kaibigan namin doon. Nakatayo ito sa tuktok ng isang burol na tanaw ang buong lungsod. Maluwag ang bahay, purong kahoy ang pagkakagawa at mukhang luma na. Halatang maayos itong inalagaan. Mayroon itong 2 malalaking kwarto, kusina, banyo, dining area, sala at barbecue area. Pagpasok ko pa lamang sa banyo, agad akong kinilabutan. May kakaibang lamig na dumaloy sa buong katawan ko. Malamig kahit para sa klima ng Baguio. Sinubukan kong baliwalain iyon. Oktubre naman kasi, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi mawala-wala ang kakaibang pakiramdam. Pagkatapos naming ilagay ang mga gamit sa kwarto, lumabas kami para mag-lunch. Dahil karamihan sa amin ay pagod sa biyahe at puyat, nagpasya kaming bumalik ng maaga sa bahay upang magpahinga. Nang magising kaming presko ang pakiramdam, nagpasya kaming mag-horseback riding at mamasyal. Namili kami sa palengke para sa hapunan at pagkatapos ay nag-ukay-ukay. Pagkatapos kumain ng dinner, nagkayayaan kaming 6 na mag-bar hopping. Bandang 2:00 ng madaling araw, sinabi ng isa kong kaibigan na gusto niyang bumalik sa bahay dahil pagod na siya. Nagdesisyon akong samahan siya kahit masaya pa ako sa labas. Sa totoo lang, ayoko talagang bumalik sa bahay. Pero wala nang ibang sasama sa kanya kaya napilitan ako. Madilim ang bahay nang bumalik kami. Nakakatakot siyang itsura nito. Diretso nang nahiga ang kaibigan ko habang ako naman ay nag-lock ng mga pinto. Kinuha ko ang mga gamit ko para magbanyo. Habang kumukuha ako ng pajama mula sa backpack ko, may narinig akong katok sa pinto. Lumapit ako upang buksan ito. Iniisip na baka umuwi na rin ang iba naming kasama. Muling kumatok. Mas malakas na ngayon. Sandali, sigaw ko. Pero nang buksan ko ang pinto, walang tao. Tinawag ko ang mga pangalan ng mga kaibigan ko. Iniisip na baka nagtatago lamang sila sa mga halaman para takutin ako. Pero walang sumagot. Wala akong narinig kundi ang pag-echo ng sarili kong boses. Kasabay noon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Nagsitayuan ang balahibo ko. Mabilis kong isinara ang pinto at tumakbo pabalik sa kwarto. Nagising ang kaibigan ko dahil sa lakas ng pagsara ko ng pinto. Bumalik na sila, tanong niya habang kinukusot ang mga mata. Hindi, sagot ko. Oh, okay. Akala ko may pumasok, sabi niya bago muling matulog. Imposible, sabi ko sa sarili ko. Pakahangin lang o baka sa sanga ng puno. Unti-unting humupa ang takot ko, kaya natuloy ako sa banyo. Nakaharap ako sa lababo habang naghihilamos nang may maramdaman akong malamig na dumpi sa bato ko. Pumikit ako. Mahina akong humuhuni upang maibsan ang kaba habang nagmamadali. Halos mabasag ang dibdib ko sa lakas ng tibok ng puso ko. Pagmulat ko ng mga mata at pagtingin ko sa salamin, doon ako nagkamali. Dapat tumakbo na lang ako palabas matapos maghilamos. Dahil sa salamin, may babae sa tabi ko. Duguan ang mukha niya. Baluktot sa sakit at takot ang kanyang ekspresyon. Lumulubog ang mga mata niya, tila nagmamakaawa. Magulo ang buhok niya. Parang tumigil ang buong mundo. Nararamdaman ko ang pintig ng mga ugat sa sentido ko. Parang aakyat sa lalamunan ko ang puso ko.
Wala akong maisip. Nakatitig lang ako sa kanya habang nakatitig din siya sa akin. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Hindi man lang ako makakurap. At pagkatapos, bigla na lamang siyang nawala. Parang may pumitik lang ng daliri at muli akong nag-iisa sa banyo. Tanging tunog ng umaagos na tubig mula sa gripo ang maririnig. Parang wala lang nangyari. Nangihina akong pinatay ang gripo at tumakbo palabas ng banyo. Pagdating ko sa kwarto, tumalon agad ako sa kama at nagtalokbong ng kumot at tuunan. Hindi ko sinubukang isipin o unawain ang nangyari. Mas mabuting mawala na agad sa isip ko ang mukha niya. Hindi ko man nang ipinikit ang mga mata ko dahil baka makita ko ulit siya sa isip ko. Hindi ako nakatulog hanggang sa marinig kong bumalik ang mga kaibigan namin. Kinabukasan, sinabi ng isa kong kaibigan na kailangan naming lumipat ng bahay. Isang araw at isang gabi lang pala ang reservation namin doon. Masaya akong nag-empake ng mga gamit ko.